Yeah. Merry Christmas po sa First time. yes. Nung pinag-plan po namin itong sermon series po namin, siniguro ko po actually saan ko pupunta ito. Kasi, it's one of the most intriguing sa lahat ng mga visions ng Revelation. Kasi, kumpara natin sa ibang mga visions, beast, ganyan, ganitong trahedya, mga kalamidad na dumadating. Wala parang nadala na par for the course. Ano na normal yan para sa apocalyptic literature. Pero dito sa gitna ng lahat ng mga ganapan, kung titignan po ninyo, ito pong itong vision on the woman and the dragon ay nasa gitna ng buong account. Okay, so, ito yung pinaka-puso ng account na ito, ng Apocalypse, which is, natutunan natin kay Pastor Joy, ng apocalyptic literature, Apocalypse is the revelation of truth. So, dito po, ang vision na ito, dahil na intriga ako dito. And for the longest time, I have had my own personal interpretation dito sa dito. Pero sa muling, dahil na matagal kong iniiwasan ng revelation. Matagal na iniiwasan ng revelation. Pero nung binalik ko siya, sabi ko, okay, kaya pala may sense. May sense pala na gano'n siya. And it's more consistent with yung mensahe na nais na iparang sa akin. So, ang ating pong pag-aaral po ngayon is God fulfills His promises. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sabi nga sa atin, diba? Common na saying sa atin yun na promises are yun. Kaya kapag mga tumatakbo ngayon, diba? Maaasahan, malalapitan. Asahan natin yung pag-ayong ko yan. Wala. Asan yung maaasahan dyan? Diba? Hindi na natin sila malalapitan. Or kapag sinabi natin na, anak, you believe. So, pero parang, tapos hindi napunta. Yung anak natin na-disappoint, diba? Tapos, pero later, sinasabi na natin, promises are made. Pero ganun ba ang ating buhay? Does God make His promises to break them? So, pag-aralan mo natin dito po sa ating pong passage, so far, yung kung tayo mag-rewind ng konti, sa chapter 10 and 11, yung Europe ng Pastor Chernas, yung mga visions po na na-encounter ko lang dyan is yung angel and the scroll. So, isang interlude vision. So, after the sixth na prophet, merong konting commercial interlude. So, dito, ay meron isang angel, tapos meron isang council scroll. Tapos sinabihan si John, nakunin mo yung scroll, tapos kainin mo. This is a similar vision sa Ezekiel chapter 3, verses 1 to 3. Ang ibig sabihin, when yung vision na kumakain ka ng scroll, imagine ninyo, kunin mo yung Bible, tapos kainin mo. Dahil hindi mo magagawa yun, pero yun nga ang vision, para siyang panaginip, diba? Sana, nananaginip ka, tapos, ano ba ito sa inyo? Sometimes it does not make sense. Pero, ang kaibahan ng vision sa dream, ang vision, pero siyang malinaw na mensahe. So dito, ang mensahe ng pagkain ng scroll is that we accept the word. It comes from God. Tapos, ang nangyari, katulad ng si Ezekiel at si John, ay tapos ng kainin yung scroll, ibigay sa kanila yung command or yung instruction na kailangan nila itayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao. This is followed by the vision of the two witnesses.
sa Revelation chapter 11, which is usually interpreted as merong actual na dalawang tao na tatayo sa temple in Jerusalem. Tapos sila daw ay mag-aakayag ng dating ng Panginoon, ganyan. Tapos try silang alisin ng mga autoridad, pero hindi, pero sa kapangyarihan para sila magpipilihan. But, this vision is similar to Zechariah chapter 4, verse 11. So kung i-interpret natin siya in context or in consideration ng vision sa Zechariah 4, it can be interpreted to symbolize the church. That the church ay inihana ng Panginoon bilang tagapaghayag, bilang witness sa kadakilaan ng Panginoon Jesus. And then we come to the seventh prophet, verses 15 to 19, yung ating pag-aaral last week. And ang nangyari po dito is sa pag-ihip ng ikapitong trumpeta, yung lahat po ng nilikha, hindi lahat ng mga tao, hindi lahat po ng nilikha, then by the 24 elders, sila po ay lingkod sa harap ng Diyos. At pinapaliin nila na ang Diyos, ang mundo ng ito ay naging mundo na ng Panginoon Jesus. And then, towards the end of the vision, nagbukas ang pinakapusod ng kalangitan to reveal the most holy place. Merong doon sa vision, merong temple sa heaven. And is bakit kaya temple sa heaven in a physical? So, that interpretation, that discussion can be reserved for another day. Hindi natin dadaan. Pero nangyari is kaya bumukas ang temple sa heaven, i-reveal yung pinaka-holy place, yung pinaka-inner sanctuary ng protection. So, ang key dito, bakit natin siya pinigil, is ang Panginoon palagi, kapag meron siyang gagawin na importante, lagi niyang i-reveal kung sino siya. Lagi niyang i-reveal yung kanyang presensya. And as it happened dito po sa ating passage, bago nangyari yung pinaka-importanteng vision, actually, sa kabuuan ng Revelation, pinakita ng Panginoon yung kanyang pinaka-presensya. And so we come to the vision of the woman and the child. There's a great conflict kasi meron isang babae na describe as having being clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head in crown of the stars. So, sino ba yung woman dito? And if you look, especially sa mga cathedral, you will see usually si Mary, yung image ni Mary, makikita mo, bibilangin mo, meron siyang corona ng stars. And kung bibilangin mo yung stars na yun, 12, exacto. Madalas din, pinaportray si Mary na maliwanag at merong moon sa kanyang panan. Because the common interpretation sa chapter 12, verse 1 is the woman clothed with the sun refers to Mary. Okay? Kasi ang sabi dito, she was pregnant by pains, having a birth, and tapos, she gave birth to a male child, one who is to rule all nations with a rod of iron. So, we know that Mary, bilang servant ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon as a vessel para maipag-Jesus in human form. So, pwede natin pagtatpiin na, si Mary, parang si Mary yung buhay dito. Tapos si Jesus yung buhay dito sa child, who is to rule all the nations with a rod of iron. However, yun nga, when we study the Bible, hindi natin pwede i-isolate yung mga ganitong mga events. We need to cross-check. Kasi most of the time, when something is mentioned in the New Testament, it has already been mentioned in the Old Testament. And so, when we need to cross-reference it, mapupunta po tayo sa Genesis chapter 37, verse 9. Sabi dito, then he dreamed another dream and called it to his brothers and said, Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and the 11 stars were bowing down to me. So, sino po ito? Genesis 37.
Joseph, yes, Joseph the Dreamer. So, nung 17 years old siya, paborito siya ng kanyang ama. So, ito yung nangyayari kapag mayroong mga paborito sa loob ng pamilya. Nagiging prime minister pa ng tipo. Si Joseph, di ba, nananaginip siya na ganyan. So, yung ulit yung panaginip, nagagpas sila sa bukid. Tapos, nung tinayo niya yung kanyang naanin, wheat, yung mga kapatid niya, yung sa kanila, lumuhod, yung kanilang sheaf of wheat dun sa ilanin, yung Joseph. Tapos, nagkaroon siya panibagong panaginip. Ito nga, the sun, the moon, and the 11 stars are found. Bakit importante ito? Kasi, sun, moon, and 11 stars, actually 12, kasi si Joseph yung 12, this refers actually to Israel. Yung hate niya ni Jacob as Israel. So, when we talk about the woman clothed with the sun, the moon, and 12 stars, is actually symbolic of the sun. So, yung babae na ito may tradition is not actually Mary, but it is mas consistent siya na tinutukoy nito si Israel. Israel as a nation, Israel as a people. May interpretation din actually na itong babae ito talks about the church, but we'll certainly discuss it for another day. So, ibig sabihin, ito pong vision nito is an alternative of Christmas. Na, ang Christmas kasi, usually, nasanay tayo natin, baby, ayan, doon sa gilid na, ganyan, holy night, or a silent night, diba? Joy to the world, the Lord is come. Pero now we see na sa likod pala ng Christmas story, there is a darker story that is complete. May conflict, merong dragon, diba? Great red dragon with 7 heads, 10 horns. So bakit 7 heads? Again, 7 means completeness, diba? 10 horns, horn is a symbol of strength. So ibig sabihin ay meron somewhat completeness of authority to go dragon to ito. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to earth. This image is commonly interpreted as, so alam na natin kung sino yung dragon sa Bible. It talks about Satan. So Satan takes down a third of the stars of heaven, the angels, a third of the angels. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, it might devour it. And we see throughout history, sa history po ng Israel, Satan has been doing everything that he can to prevent the Messiah from coming, or at least to destroy. And yung pinaka niya, aside from nung pinatay si Jesus, mababasa natin sa Matthew chapter 2, verse 13. Nung dumating yung wise men, 2 years later, hindi sila sabay-sabay na nagkita sa Belen. Hindi namin natin ulit. Kasi yung usual na Belen na nakikita natin, di ba? Yung Holy Family, nasa gitna, animals, sa gilid, andito yung shepherds, sa gulo, tapos Melchor, si Galpa, Gaspar, Baltasar, nandito. Again, hindi sila tatlo, tapos hindi sila dumating yung night na humble pa si Jesus. Most likely, around 2 years old na si Jesus ang dumating. So 2 years later, nung lumabas yung star, pinanganak si Jesus, tapos 2 years later, yun nga yung sinabi ko sa account, na nung nakita mo ulit yung wise men, yung star, natuwa sila. So, ibig sabihin mo na sila. So, nung dumating sila sa Jerusalem, na bagabag, yung pare, si Herod. So, nagplano na si Herod na, puntahan ninyo, para gusto ko kasi sumamba sa kanya. Pero, dahil yun nga, siya yung kasalukuyan pare, pupunta ka ba dun sa yung
magtatanggal sa'yo sa pwesto mo, di ba? Hindi, syempre papatayin mo yun. So, parang nakukulit kung sino or kung nasaan, sinabihin yung wise men na puntahan niyo para ako din at the time you worship also. Pero dito sa verse 30, nung umalis na yung wise men, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy him. So, that night, tumakas yung buong pamilya, punta sila sa Egypt, yung gifts na binigay ng wise men, yun yung bumuhay sa kanila kapag sila po ay nasa Egypt. Gold, frankincense, and myrrh. Tapos, nung na-realize ni Herod na kaisahan siya, anong ginawa niya? Basically, para hindi sure tayo na pinapatay niya lahat ng bata. 2 years old and below sa pwede niya. So, that is how destructive this dragon is. Itong si Satan, gagawin niya lahat para magpilan si Jesus Christ. And throughout the history of Israel, until the time na si Jesus ay mamatay sa krus, ganun yung gusto niyong gawin. So now we see an alternative view of Christmas. One that is darker, and one that is hindi to joy to the world. Hindi to joy to the world. May malaking struggle sa likod, a struggle of cosmic proportions. Yung Holy Night na alam natin, yung quiet na manger scene, there is a bigger conflict, a bigger struggle, nakasalalay yung eternal destiny natin. Pero ang galing po ng intervention po ng Panginoon. And if you read through the chapter, you can see na galing na Panginoon kasi hindi niya pinabayaan Hindi niya pinabayaan yung kanyang people. Hindi niya pinabayaan even Jesus as a baby. Siya ang siguro na hindi kailanman magtatagumpay si Satan para matupad ang So ano po pinalaki ko ng passage ko nito sa ating pag-aaral? That God fulfills His promises. Una po, kumikilo sa Diyos sa kabuuan ng history para tupadin, to fulfill yung kanya pong mga pangako. And throughout Israel's history, yung birth pains na tinatawag dito, she was pregnant and was crying out in birth pains in agony of birth. Sa kasaysayan ng Israel, we read through the Old Testament, di ba, nangyari yung flood. Bakit ba kasi kailangan na ipanganak yung Messiah? Kasi, we will go back to Genesis 3 verse 3. Na dahil sa kasalanan, nag-separate sa atin, mga tao mula sa presensya ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng isang pangako. Sinabi niya, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. Kausap niya yung serpent. He will crush your head and you will strike his heel. Dudurugin niya, dudurugin ng anak ng babae, yung ulo mo, kaya kakalatin mo yung kanyang angel. Kanyang paanan. And throughout history, nakuha yung birth pains bago mangyari ito. So nangyari yung flood. Tinawag ng Diyos si Abraham. Si Abraham na matanda, tapos wala siyang sariling anak. Tapos tinry ni Abraham para mag-asawa niya na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng kanyang katulong. Pinanganak si Ishmael. Tapos, di pala, nagkaroon pa sila ng problema sa loob ng pamilya. Inaakala nila na baka dito, Lord, nahihirapan ka yata tumanin yung promise ko na magkaroon ka ng anak, tulungin ang namin yun. Binigyan pa rin ng sarili ng problema. And actually, we trace, kaya pag-aaral natin about the conflict between Gaza and Israel, traces its roots back nung pinanganak si Ishmael. And, ayun, si Abraham, nagkaroon siya ng anak, si Isaac, tapos si Jacob,
Tapos eventually, yung pamilya niya lumaki sa Egypt. Lumaki sila mga slaves. Diba? And then after 400 years, nakalaya sila. Only to be trapped in the wilderness for 40 years dahil sa kanilang disobedience. Sinakop nila ang Canaan. Eventually, nakalimutan na naman nila ang Diyos. Naalala nila ang Diyos. Sinabi naman nila sa Diyos na, ayaw na namin sa iyo, Lord, bigyan nyo na lang kami ng king. And so for yung kahabaan ngayon ng history ng Israel, ay ang lahat ng iyon is pointing towards yung mapanganak ni Jesus Christ. Kasi kahit na sinabi si David, the greatest king of Israel, the man after God's own heart. Pero, David was a great king, he's a great general, he was a great leader, pero ano ginawa niya? Diba? Kumuha niya yung asawa, kanyang top general, mga soldiers. Pinapatay niya, he orchestrated the murder of that loyal soldier. Kinover niya. And it is one of the pinaka-darkest deeds that a man after God's own heart. Kung kaya ni David, kaya din natin. Kaya ko din. Kaya ko din. Kaya nakakatakot eh. Kaya dapat lagi yung po kami sana po isama ko sa ibang mga lahat. So, hindi si David ang sagot para sa patuloy na paglago ng Israel. Hindi si David ang sagot, hindi siya yung fulfillment ng birth pains. Kundi yung pagdating ni David, pagdating ni Solomon, and all of the kings in history, yung kanilang exile, and yung return mula sa exile 70 years later, these were all birth pains. Habang nangyayari ang lahat ng ito, around the world, there were empires rising, empires falling. India, China, Korea, kahit dito po sa Pilipinas. At sa lahat ng ito, pinili ng Diyos yung tamang panahon para ipanganak si Jesus. Yun yung fulfillment na yun, yung birth pains na yun. Kasi Jesus yung pinanganak, lumaki, nag-ministeryo, nagturo sa mga disciples, then siya ay pinatay. Dahil sa lahat ng ito, tinupad ng Diyos ang lahat ng pangako niya para sa isang tagapagligtas na magsasalba sa ating nasa kaya. Pero yung pangako yung doesn't stop there. Na niligtas lang tayo mula sa eternal death. Yung pangako ng Panginoon is babalik siya. He will come not as a baby, not as a helpless baby, but He will come back as an all-powerful and complete. Dito po, as we read through Revelation 12, makikita natin na ang Panginoon, tudurugin niya talaga for once and for all yung mundo. God is moving through the course of history, especially sa mga panahon na kala. Tinatanong natin kapag may masamang nangyari, nasa ang Panginoon? Nasa ng Panginoon nung kasagsagan ng Holocaust? Pag nanonood kami ng walang araw, tapos nakikita namin mga atrocities ng Japanese imperial art. Ang sarap, or ang galing isipin, ang galing, nasa ng Panginoon. Napaka-dark na part na ito na. Nasa ng Panginoon kapag nag-ahari sa mga. Mahirap mapagtiwala, pero pinapakita ko sa atin yung passage. Revelation 12. Dahil laging may spiritual dimension sa likod ng mga pamilya. And when we see bad things happening, there may be something worse that is happening during the season. Hindi natin nakikita. Pero ano man po ang mangyari, makasiguro tayo ng Diyos, hindi Diyos para tuparin niya. Gagawin at gagawin niya yung dapat niyang gawin para matupad ang kanya. So, ibig sabihin ko dito para sa atin, makakaasa tayo kung sinabi ng Diyos na ito. Sinabi ko sa ating reading na diba, delight yourself in the Lord and you will be the desires of the Lord.
Although, sige, mag-search na ako, bigay mo sa akin. Use na lang lahat, di ba? Pero when we say, delight yourself in the Lord, sabihin natin, bigay natin yung pagsamba at atensyon na nararapat sa Kanya. Kasi pagka nangyari yun, nababago yung ating mga desires. Yung desires natin, hindi na para sa pansarili natin. Hindi na para sa pansarili natin kasiyahan at pansarili natin. But binabago ng Panginoon yung desires natin more aligned sa desire niya. And that is for us to serve one another, but to love one another as Christ died for us. Pag sinabi ng Diyos na gagawin niya, sinabi ng Panginoon na parurusahan sa ating mga lining na niya, parurusahan niya ang sasama. Kung tayo kagad magdiwag, yes, Lord, parurusahan. Kasi baka mamaya tayo sa masasama. Di ba? Sinasabi na natin, di ba? Sarili natin na, Lord, mga mamaya kasama. So, yung sinabi dito sa verse, we give thanks to you sa chapter 11. We give thanks to you, Lord God, who was, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. This shows us na ang Panginoon, He has the authority, He has the sovereignty to do it, diba? And kapag sinabi niya, gagawin. So when we read in the Word na sinabi ng Panginoon na I will never leave you or forsake you. Gagawin niya. Hindi niya tayo iiwan. When the Lord says that He will supply all our needs, gagawin niya. Pwede tayo kumasagot. Huwag lang tayo maingay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayo makagad na kailangan na tulog. Yun nga di ba? Yung kwento nung babae na medyo naghahanap siya ng pwede. Tapos gusto niya talaga mag-asawa. So, Dr. B spoke below yung kung saan mag-asawa. Mga 3 years na siya nag-pray, wala pa rin. Pero kailangan mo yata ng tulong sa ito. Ito na po yung picture niya. Picture instead. So, kumbaga parang ang Panginoon, meron siyang purpose, meron siyang lahat. And that is to bring about protection. Yung mga aspeto po ng ating mga buhay must align with the plan of the devil. Makikita ba ang Panginoon sa ating kung ginhawa buhay natin? Or makikita yung yabang natin? Diba? So, patuloy po tayong maniwala sa Kanya. Huwag tayong magduda or mawalan ng pag-asa kapag ang plano natin magtiwala tayo sa Diyos kapag sinabi niya ito ay ito. Pangalawa po, we can take assurance in the fact na na-fulfill na ng Diyos ang kanyang pangako. Kasi yun nga paulit-ulit po pong sasabihin ito and paulit-ulit po na lumalabas na mensahe po dito po sa Revelation. We need to be reminded na talo na po sa Satan. Parang ang nanood ng basketball, na alam mo na yung actually outcome. Ito nga yung last week, finals, UP versus Lasal. Diba? Siniguro ko na hindi ako manonood kasi sabihin hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin yung agony ng pagkatalo. Tapos hindi ko rin kakayanin na nasa talo. Nasa talo ako sa mga kaibigan ko na Lasal. So, kumaga parang, you know na alam mo na yung outcome. Pero, nangyayari, we still doubt the outcome na talaga bang nanalo ka ng Satan. Pero paulit-ulit natin na kailangan sabihin ang kalalahanin na talo na si Satan. Kasi kailangan natin na paulit-ulit na i-remind yung sarili natin. Kasi paulit-ulit din na pinapakita ng tulad wala. See it in media, we see it sa mga movies, napapanood natin even sa anime, which is rooted in, which derives a lot of its stories from culture, spirit culture ng mga Asian.
Sa kalakasan ni Jesus, wala nang hold si Satan sa atin. Maganda yung sinabi dito sa Luke chapter 10. Si Jesus na mismo yung nagsabi. Ito yung time ng 70 disciples. Bumalik na sila. Tapos sinabi nila, Lord, even the demons are subject to us. Tapos sinabi ni Jesus Christ. He said to them, I saw Satan fall like lightning. Talo na si Satan. Natatakot niya tayo. It can cause us to doubt. Pero mas malakas po ang kapit sa atin. Pangawakan ko dati na pagpapalan. While it looks to us na parang nananalo ka sa masa ng mundo natin, huwag mo tayo makinaan. Kasi tinatawag ni Jesus yung pangako ng Diyos. Nasisirain yung kapangyarihan ni Satan. Tutulungin tayo. So, paano natin alam na totoo? Kasi hindi sinabi ko. Hindi sinabi sa Bible. Kaya importante po na palagi tayo na natin para sa Diyos. Importante na ipalagi natin. Kasi si Satan, kaya mga kapon, doble kayo para, ang ginagawa actually ni Satan, hindi palagi yung open na kakaroon. I think nangyayari ito, yung kwento ng ating mga missionaries na. So, isang beses sila Times, sila Kagay, Aranya. Meron silang sasakyan na si Irving. So, bago bumiyahe doon sa kabilang bayan, which is around 3 hours a day, kine-check yun. You know when you usually natin, check natin yung mga sasakyan natin. So, okay naman. Doon nasa kalapit na ng biyahe, biglang tumigil sa sasakyan. They were stranded for about yung biyahe nila dapat ng mga 3 hours, naging mga 5 hours. So, mga isang oras sila na stranded. So, chinek lahat, okay naman lahat. Tapos, for some reason nga, yun nakatigil na sila. So, nung nag-pray sila na Lord, after an hour, biglang pumunta. So, there is, merong spiritual dimension palagi. Sometimes, yung pagpigil na nag-isay ka, hindi palagi ito. Sometimes, it comes in the form of subtle hints. Yung dumadating sa point na ayaw mo church, ayaw mo mag-pray. Dahil may bumubulong sa'yo, may nagsasabi sa'yo, yung kalooban na hindi ka unworthy. Hindi ka makapatawad ng Diyos. Diba? Or merong nagsasabi sa'yo na, ay, mas importante yung gawin ito kasi expected. So hindi po ito, guilty for anything. Pero more than anything, gusto ni Satan na lumayo tayo sa Diyos. Kasi yun nga divide and conquer. Diba? Mas malakas ang community ng Diyos kung tayo po ay nagsasama-sama. We come together and nare-remind po tayo palagi kung sino po ang Panginoon ng Diyos. Diba? Kapag isang kapoy, tinanggal mo mula doon sa kapoy, mamamatay siya on its own. Ang lalamig. So mag-ingat po tayo sa sa mga taktika na ginagawa po sa Satan. But we can also take comfort in the fact kasi itatalo nila. May championship ito nila nag-aantay. Natalo na siya ni Jesus. So, ang ibig sabihin po dito para sa akin, makakaasa tayo ng Diyos ang ating refuge at protection natin against evil. We've talked about this before, about God being our refuge. Dito po sa passage, makikita po ninyo, or as you go through the whole chapter 12, ang Panginoon gumagawa na ng lahat ng paraan to protect the woman, which symbolizes the people of God. Na dahil yung dragon, yung devil, hindi niya makuha si Jesus, pinagputulan niya yung babae, which is yung mga anak ng Diyos. And we can find our refuge in Jesus Christ. Hindi porket ang Diyos ang ating refuge, ibig sabihin wala na tayong problema. Hayahay na lang ang problema. Kaya nga refuge natin si Cristo, kasi sa gitna ng mga problema at pagsubok ng buhay, makakaasa tayo ng Diyos. Dahil dito pwede tayong maging panatag, pwede tayong kumanta.
para tayong sumisilong sa gitna ng isang malakas na ulan. So because God is our refuge, walang magagawa sa Satan sa atin, hindi na tayo makukuha mula sa Panginoon Diyos. Parang tinatakot na tayo. Parang yayanigin niya from time to time yung faith natin. But we can stand sure. The same way na pinrotektahan ng Diyos si Jesus, diba? When their child was called up to God of grace and gold, diba? Sinabi dito na bad things may happen, but we can trust in God and we know that we will never. Pangatlo, tinutupad ng Diyos ang kanyang promises because He has all authority. Yun ang maganda po actually sa ating hindi siya katulad ng mga pinito natin na pangangako. Papangako sa iyo yung buwan. Yung buwan na tataraw. Tapos pagka sila nakapupunan, wala na. Meron nga isang in-interview, ininanong siya. So, ano kung plano ko dito? Ewan po muna akong tanong dyan. Saka na nanalo na ako. Sure ka na nanalo ka? Diba? Bigay mo jacket. Diba? Jacket para sa COVID. This passage gives us an alternate view of Christmas. Pinapakita ko sa atin yung scope of the conflict between good and evil. Pero it still reassures us of the truth that Jesus is moving. Sinabi ko dito, to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. Usually, pag pinaportray si Jesus, di ba? Yun nga eh, kahit na yung pinipili Jesus na, merong hawak na bola, tapos merong peace. Tapos meron siyang hawak na yung tinatawag na scepter. And the scepter is usually a ceremonial staff. Kumbaga, a symbol of authority. Pero sinabi dito, may rod of iron. Hindi ito symbol lang na hindi. Pang-atawag ko. Pangbangas ng lahat ng away ng kaharian. So this is hindi kamay na bakal, in other words. It is an enforcing kind of authority, hindi siya ceremonial. Tapos sinabi sa Matthew 28, Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given me. Makakasa tayo si Jesus, tinutupad yung kanyang salita kasi nasa kanya lahat. Nasa kanya lahat ng karapatan, nasa kanya lahat ng kapangyarihan na pwedeng ibigay ng ito. At binigay sa kanya ito lahat ng Diyos na ba. Pero, ayun nga eh, the really great thing about Jesus that makes him so different mula sa mga leaders natin. Kasi they will have all the authority that he gave them. Ang authority ng Presidente ng Pilipinas, kanina nagagaling. Comes from the people, the Filipino people. Na yung kapangyarihan mo ay nagagaling sa kusina ng Diyos. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, madalas inaabuso mga nilulong natin sa kapangyarihan. Pero ang pagkakuha dito, Jesus has all the authority that he is good. Mabuti si Jesus. Hindi siya nagpa-power trip, hindi siya nag-aabuso ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya tayo pinapahirapan dahil niya. Hindi niya sa mas mapahirapan ito sa brother. Hindi niya gagawin yun sa atin. He knows what is good for us. He allows bad things to happen sa ating buhay. Pero sa lahat ng ito, nais ang Panginoon, pakita na siya po. Sabi nga nung kanta, diba, ikaw ay kabuti sa bawat sa habang buhay ay malalim. Gagawin niya lahat para sa ikabuti natin. Including yung pag-execute ng judgment sa kasamaan. Kasi yung mga binasa natin kanina sa Psalms, na nagsasabi na, Lord, sana ang mangyari po ito. Gagawin ng Panginoon. He will execute judgment on the wicked. Nakakaasa tayo yung mga pangako niya para sa ating pagpupunin. Including judgment, including lahat ng mga pag-aaral lang pa natin sa Revelation. Lahat yun,
ang matutupad. Kasi sinabi ng Panginoon na because He has. So what does this mean for us? Makakaasa tayo sa security ng pag-asa natin. And this Christmas, this is yung pangawakan ko natin. Kasi gifts come and go. Lumang kung mali, binigyan ko ako ng pagkakataon ko na share ko ng message sa CSM ko. Isa sa mga highlights ko na ako ng Christmas celebration. Napapal po kami ng grand prize, 50,000 pesos. So, syempre, lahat ng mga tao, may expectation na, Lord, ako mananalo dyan. Claiming yun. Lord, ako na mananalo dyan. Pero, as we reflect on the season, ang kasiyahan ba natin nakasalalay whether we get na 50,000 or not? Kasi 50,000, mawawala lang din yun eh. Mababayan ng di ba? Yung mga utang, mababayan ng papaayos ng sasakyan, kailangan bumili ng ganito, bayarin sa tuition, ganyan. Mas lahat ng 50,000. So pag mo sabihin yung pera mo, wala ka na. Wala na. Yun nga eh, yung 13th month, diba? May pang-reband na. May pang-reband na. Oo, di ba? So, pag wala na yung reband, di ba? Wala na ba yung kasiyahan mo? Say, actually. Diba? So, parang lilipas sa mga ganito mga bagay. Pero, yung kaligtasan natin, yung kapayapaan natin, meron tayo. Sinabi din sa verse na ito, diba? The woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God. So yung woman dito, symbolizing the people of God. Brings us to mind na yung Israel noon, nasa ilang din sila. Si Elijah, dinala din siya sa ilang. Diba? Para iligtas siya mula dun sa Israel. And which is to be nourished for 1,160 days. Which is yung actual na nito na text for a time, times, and half a time. So 3.5 years. Now, this is a similar reference na mababasa niyo sa natin. Pero ang hindi ko natin pag-usapan pa rin pero ang mensahe ko ito para sa akin is that God will make a Savior. He holds us in His hand. Yung feeling mo na parang wala kang kasama, wala kang faith. Tawa ka na sa akin. And ayun nga eh, ang paalala palagi sa atin, huwag tayo magtiwala sa feelings natin. God, yan eh. Mas magtiwala po tayo sa sabi ng mahal. Hindi ibig sabihin na we are secure, eh, dapat penix-penix na tayo. Kailangan magpusigil tayo. Diba? Itong image na ito, na yung woman fleeing into the wilderness, is a reminder to us that the church will face persecution. Patinding pag-uusig. Pero sa kabila po ng pag-uusig, maganda, assurance po sa atin is that the Lord will keep us safe. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makakaranas sa persecution. But even in the midst of persecution, kung ikakamatay natin po, yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Siguraduhin ng Panginoon na ending natin ay sa Panginoon. Makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan. He will keep us secure hanggang makarating tayo sa presensya niya for all. So, as we look at Revelation chapter 12, verses 1 to 6, we see a different face to us. It's darker. Yung time span ito, hindi na siya holy na rin. Kundi sakop ng vision nito yung simula ng pagpupursige ni Satan as the dragon, pigilan yung pagdating ni Israel. The child. Sa kahabaan ng history ng Israel, as we see sa babae na may corona. Pero it also gives us a new hope. Kasi makikita natin sa vision na ito,
Si Jesus, hindi siya pinanganak para magbigay tayo ng regalo. Usually, sinasabi na, kaya Jesus is the greatest gift of all. Kaya, magbigay ka ng Ferraris, kaibigan mo. Ano nangyari yun, di ba? Jesus is our greatest gift because Jesus gave the gift of eternal life. The gift of being reconciled to God. The gift of peace on earth, di ba? On whom God's favor rests. Pinanganak si Jesus para siguraduhin yung ating kaligtasan. Tuparin yung pangako ng Diyos sa Genesis 3, dudurugin niya yung power ni Satan. Ibabalik tayo sa banal na protection. So, yun na yung mensahe ng Pasko na dapat natin. And as we reflect sa ating mga katotohanan po for this Sunday, isipin natin paano tayo pasa sa mga pangako ng Diyos. Inaalam ba natin yung mga pangako? And ano yung ibig sabihin ng katotohanan na tayo po ay secure mula po sa Panginoon? And ano yung ibig sabihin ng katotohanan na tinutupad ni Jesus para ng Diyos ay promises? Because He has authority, He is sovereign. Ano yung ibig sabihin nito para sa mga pagkakataon ng Diyos? Bakit ng Diyos na so ngayong Pasko, ipasa kasi ang dala ng mga regalo, parties, share po natin ang kapatid. Na meron tayo mula sa pagtitiwala kay Jesus Christ. Kaya nga sinabi ko kanina, mga regalo ng parties, mawawala din. Lilipas din ng Pasko. In just a few days, diba? Ba't tulog na mamaya, tapos bigla pag-isip, wala. 2025 na. Ano nangyari, di ba? Ang kapayapaan din is hindi temporal. It's not temporal. It is a peace beyond all understanding. Sabi sa Philippians 4, verse 7. This is a peace na nagmumula sa pagtitiwala na ang Diyos ang tupad. Let us take hope. Let us take tayo ma-assure that God fulfills His promises because He is sovereign and He has defeated Satan. Makakasa tayo ang kanyang mga pangako ay ito. Ano man yung ating sitwasyon, tiwala tayo na tutugunan ng Diyos yung ating mga pangailangan. Sinisiguro niya din yung ating mga ipangalaran tayo sa katotohanan ng kanyang salita. Dalangin po tayo.